Hello, we're na po sa ating Bible reading for today. So, ang last 4 chapter po ng unang Chronica or sa English po ay Chronicles, chapter 26 hanggang chapter 29. So, my highlight here ay dun sa chapter 28, no, verse 9. Sabi po dito, at ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating mga damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya, ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. So, meron pong ah, habilin dito si David kay Solomon dahil totoo po yan na although um, siya po yung hinalal niya bilang kapalit niya bilang hari at alam niya din po na uh, magiging matagumpay yung mangyayari sa kanya pero meron pong paalala. So, tandaan po natin ang mga paalala ay napakahalaga sa buhay po natin, no? At yung mga paalala na yon ay bigyan po natin ng pansin. So, dito pinapakita po ni David na sabi niya, um, wala kang ibang paglilingkuran no, kundi ang Diyos ng buong puso at ng pag-iisip. Kapatid, kung meron po tayong mga dapat na inaalala at tinatanggap na pagpapaalala sa atin ay yung pag merong mga taong nagbibigay sa atin ng advice na ginagawa mo ba yan o iniisip mo ba yan para sa Diyos? Ang lahat ng banang ginagawa mo ay para sa Diyos. Amen po ba? Kasi siyasat po ng Lord yung puso natin, yung mga damdamin natin, nauunawaan niya ang mga binapalak at iniisip natin. At nais po niya tayong mapalapit sa Kanya o lumapit lagi sa Kanya. Dito po nakita ko na life is all about aligning our life no, to the purpose, no, dun sa plano at layunin ng Diyos sa buhay po natin. Um, pag ito po'y taliwas sa layunin at uh, plano ng Diyos sa atin ay talaga pong hindi makakabuti sa atin. At alam po natin na ang plano ng Lord ay lalong nagpapalapit po sa atin, sa relasyon natin sa Diyos. Ibig sabihin, buong puso, buong isip po natin ay napapalooban o nagkakaroon po ng tamang isipan at tamang damdamin. Amen po ba? Pagplano ng Diyos na pagplano ng Diyos ang ating pong iniisip at dinidesire. So, makikita po natin dito na sabi niya, alalahanin mo, lumapit ka sa Diyos. Ngunit kapag siya'y tinalikuran mo, sabi niya, itatakwil ka niya magpakailanman. So, let's remind that in ourselves po na first, we will only serve or we will only worship the living God no, with all our heart, with all our soul. Yes. The reason why we are here is for the Lord. At alam niya, no, hindi po nalilingit ang lahat. And lately lang po, ito po yung isa sa mga sinasabi ng Lord sa akin that I need to align everything na nananaisin at gugustuhin ko doon sa gusto ng Diyos. No? I believe kasi po, nonsense ang lahat ng mga maaabot ng tao kung hindi po ito align at layunin at plano ng Diyos sa buhay po natin. So that's our prayer, no? Let that be our prayer na ang mangyayari po o nanaisin lang natin ay ang plano at kagustuhan ng Lord. At siya lamang po. Let's continue to come near to God. Come to Jesus. No, He is always waiting for us. That's our highlight for tonight. God bless everyone.